kasi may nakikitang spirito or nag-Ouija board, spirit of the glass, that is a sin. It's a mortal sin. Ay kailangan bang takpan? Ang sagot na tiyak ay hindi. Ang pagpanaw ng isang yumao was caused by suicide. Good question. Pwede ba siyang ipa-bless sa simbahan? Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-UFA. It's always nice to be seeing you once again. Maraming salamat po sa atin po mga taga-subaybay at sa atin naman po mga ginigiliw na mga subscribers. O ayan, kung ikaw po ay subscriber ng U3, parte ka po ng ating tagumpay. We have more than 190,000 subscribers na po, kaya maraming salamat po. Sa ating episode ngayon, dahil po we are shooting this at the end of October at alam niyo naman po siguro yan, All Souls Day, All Saints Day, ayan. So syempre, marami po sa atin ang uuwi po ng kanilang mga hometown, pupunta sa mga sementeryo, magsa-celebrate ng mga buhay ng kanilang mga loved ones. And related to that, ang ating episode po, this will be our first time mga ka-U3. Isang compilation ng FAQ, Father Answers Questions. Ayan, so si Father Kabading po ng UST ay may compilation ng parang itanong mo, yan kay Father Kabading. At ang mga tanong nga po ay related po sa All Souls Day, sa mga tradisyon po natin sa Pilipinas tuwing undas. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, sa paghihimay ng mga naririnig po natin, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at delegado ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. Mga ka-U3, alam niyo na po ito, hindi po ako Katoliko, kaya maaari po na baka I may sound that I am agreeing with something that I'm hearing or I may sound that I am disagreeing. Pero sana po ay wag po kayong magalit dahil ako po ay isang hamak na video reactor lamang, hindi ako mangaral, hindi ako preacher. Nabibigyan lang po ako ng honest at instant po na reaction sa akin pong napapanood. So, sabayan niyo po ako. Let's go. Ang intro yata ito. Nakakatakot naman. Multo. Ano kaya yung kanina? Weird. Ay, undas nga pala. Uso na naman yung mga kinatatakutan. May tanong na naman kayo na ano ba yan? Tuwing na lang undas, dumarating itong mga uri ng tanong na to. Pero maganda, pagkakataon sa undas, pag-usapan natin ano ba yung mga pinaniwalaan natin bilang mga Katoliko na totoo at ano yung mga hindi na related pagdating ng celebration ng undas. Halloween, October 31, All Saints Day, November 1, All Souls Day, November 2. So tingnan natin yung mga questions ninyo na pinadala tungkol sa undas. How should I know if my departed loved one is already in heaven? Okay lang po ba na manghingi ako ng sign? Bakit ka naman hihingi ng sign? Gusto mong hilahin yung paa mo sa gabi? O gumalaw ang kortina? O yumugyug ang iyong kama? Anong sign ang hihingin mo? Makaamoy ka ng mabangong bulaklak? Kinikilabutan na tayo? Hindi maganda humingi ng sign. Kasi baka hindi tayo prepared. At higit sa lahat, hindi natin alam kung yung nagbigay ng sign totoong nagsasabi. Sa atin, sa simbahan, sa Catholic Church, humingi tayo ng sign sa langit, usually in the form of miracles, to the intercession of the servant of God or kaya mga blessed in heaven para malaman natin kung yung isang servant of God ay talagang nasa langit. Pero ang simbahan ang nagdi-determine kung yung sign na nakita ay totoo. So meron silang experts, meron sila pinag-aaralan nila at nire-research nila ng gusto. Pero tayong ordinaryong tao, pag humingi ka ng sign,
sign? Ano ang assurance mo na yung sign na hiningi mo para malaman kung ang isang yumao ay nasa langit na o hindi, talagang galing dun sa yumao? Kasi, pwede, evil spirit, nagpapanggap na kaluluwa ng tao. Mag-ingat, baka hindi tayo handa. You said before that we should never talk to the dead because it is dangerous. Pinagbabawal yan sa Old Testament. We should never communicate with the dead. But why is it that we pray to the saints? Isn't it that they are already dead? Is praying to them equate to also talking to them? Distinction natin, ha? Para sa ating mga Katoliko, una at higit sa lahat, ang Diyos ang nagbabala at nagbawal tayo ay makipag-usap sa mga yumao. Pero may context yan. Ang context niyan ay in an occult or ritualistic manner. Ang tawag natin dyan ay necromancy or spiritism. Kasi merong ritual na occult in nature na ginagawa para tawagin yung yumao. Kaya dangerous siya. Kasi una at higit sa lahat, yung spirit ng yumao na tinatawag natin ay hindi yung spirit ng yumao, kundi isang malevolent spirit na nagpapanggap ng siya ay yumao. Kaya kunya pag nag-spirit of the glass, halimbawa, ang tinawag ay si Jose Rizal o si Andres Bonifacio, walang assurance yon na sila nga yung pumupunta. More often than not, yun ay isang mapanglinlang na spirito. In other words, demon. Pero paano yung mga pag nagdadasal tayo sa mga nasa langit? Halimbawa, sa mahal na Birhen, si San Jose, o one of the saints. Di ba patay na sila? Sabi mo nga, sa tingin natin patay sila? Hindi. They are alive with God. Kaya kapag tinignan mo, di ba sa Gospels meron yung Transfiguration? Sino ang kausap ng Panginoong Hesukristo sa Mount Tabor during the Transfiguration? Si Elias, di ba isa? Moses and Elijah. Ang Panginoong Hesukristo mismo nakipag-usap sa kanila kasi hindi sila patay na sa pananaw natin, kundi sila ay buhay sa mata ng Diyos. Okay, before we continue mga ka-Youthy, I think sa mga Katoliko especially, alam niyo po itong balita na ito, the first ever na millennial saint, ano po, yung bata nga po, no, if I'm not mistaken, it was on the news. So ano po bang sitwasyon nun? Because here, Father Cabading is saying na ang mga santo ay hindi patay. They are alive with God, and the same thing po nung nangyari, di ba, para ang kanyang halimbawa ay si Jesus dun sa Transfiguration Mountain yata, kung di ako nagkakamali, with Elijah nga po, and then Moses. Let's pretend Moses and Elijah are alive with God. So how do we know though that the other saints that were proclaimed by Vatican are also in equal stature? Libo-libo po pala yung mga ka-Youthy at iilan lang po sa Southeast Asia actually ang santo. Marami po yan sa Europe yung mga dineclare po ng mga santo. What is our proof that these saints and blessed alive with God? So ano pong nangyayari sa kanila? So di ba namatay po tayo? At first, obviously they are not yet alive with God. So ang ibig sabihin po ba parang nasa waitlist sila na once that Vatican declares them to be a saint, then they're elevated to be alive with God. So medyo nagugulan po ako dun sa transition for a person to become a saint and then saying that a saint is alive with God. And yung sa first part na naman po ng question, of course, Father Cabading mentioned here na yung mga senyales na hinihingi natin from the afterlife, ano po, this will be parang manifested by miracles daw nga po. Although these miracles have yet to be determined by the church, parang with their experts, and yun po yung sabi ni Father Cabading dito. And kumbaga, he is saying na hindi yan basta-basta lang kung yung mga senyales na nakukuha natin. No? It's from either a saint or a blessed, and then iti-check pa yan ng church kung talagang totoong they're always alive in God. And so whenever we pray to the saints or we ask their intercession, it's not to the dead that we are talking to. It is to the holy souls that are with God. They are in the presence of God. They are alive. At hindi naman natin sila tinatawag sa pamamagitan ng mga ritual. Hindi natin sila tinatawag through spirit of the glass, spirit of the coin, through Charlie
Charlie, ang tinatawag tayo, nagdadasal tayo. Humihingi tayo sa kanila. Dahil alam natin na sa harapan sila ng Diyos, sila ay buhay. So kung ikaw ay Katoliko, bakit mo gustong ang anak mo magmukhang demonyo? Pag sinabihan mo yung anak mo, demonyito ka, di ba galit na galit ka? Pag sinabihan mo yung asawa mo, bruha, di ba? Magagalit yung asawa mo. Naglagay kami sa bahay ng mga Halloween decorations. Nag-costume din po ang aking mga anak ng The Mummy, Dracula, Frankenstein para sa trick or treat. Ngunit bilang mga Katoliko, we still believe in our faith and we know where to draw the line. Nagkakasala pa rin po ba kami maski katuwaan lang po itong sinasalihan namin tuwing Halloween parties? Ayaw lang namin maging KJ, Father. Gusto kong i-underline yung sinabi mo dito bilang mga Katoliko. So kung ikaw ay Katoliko, bakit mo gustong ang anak mo magmukhang demonyo? Magmukhang vampira? Cute kasi. Cute na demonyo, demonyito. Tapos dadamitan mo, okay na. Okay talaga, no? Pero hindi. For us, Halloween is a celebration of All Hallows Eve, the Eve of all the holy ones of God. So mas mainam bilang Katoliko, ang ating isusuot ay yung gusto nating gayahin, yung mga banal. Kaya kung gusto mong mga anak mo ay maging matino, damitan mo sila ng mga banal. Little Dominic Savio, Little Carlo Acutis, Little Angel, Little Saint Joseph, Little Mama Mary. Yan mga ganyan. Hindi yung lalagyan mo ng sungay. At pag tinubuan ng sungay yan tsaka kaiiyak o ano, kasalanan mo kasi nung bata pa yan, dinamitan mo na ng demonyo. Ayun, ngayon, demonyito na. Change disposition. Follow that which is holy. Ito talaga superstitious belief. Huwag daw po ako magwawalis o maglilinis ng bahay habang may nakaburol. Bawal daw po kasi yun. How true, Father? Anong kinalaman ng pagwawalis? Di napakadumi. O kaya pumunta ka sa isang funeral home, nakita mo bang nagkalat ang mga bagay-bagay doon? Hindi. Nililinis din yun. Yan ang tinatawag nating superstitious belief. Maglinis, maligo, mag-ayos, magwalis. Okay? Kailangan po ba talagang takpan ang mga salamin sa bahay kapag may namatay kang kamag-anak? Baka daw kasi doon mo sa salamin makita ang umaaligid na kaluluwa ng namayapa mong kamag-anak. Yung katanungan na yan multiple levels. Yung first level ay kailangan bang takpan? Ang sagot na tiyak ay hindi. Walang kinalaman yung salamin. Pero dahil may paniniwala ang ibang mga tao sa sabi-sabi, kaya ang mga naniniwala sa sabi-sabi walang may sa sarili. Sa Ministry of Spiritual Liberation and Exorcism, yung paniniwalang yan dahil mali, ay pwedeng gamitin ng masamang espiritu. Pero pag hindi ka naniniwala dyan, at ang iyong pananampalataya ay sa Diyos lamang, wala kang makikita. Pero kung ikaw ay naniniwala, o kaya ikaw ay nagpupunta sa internet at naghahanap ka ng mga spells na magagawa using the mirror, ay gagamitin niya ng Diablo para maniwala ka. Kaya ingat! Ang sabi ng magulang ko, huwag daw muna akong magsaya o magparty dahil hindi pa tapos ang babang luksa. Ano po ba ang kahalagan ng babang luksa? O pasyam at 40 days. Bakit kailangan pa ng mga ganyan, Father? Actually, tayo ang nangangailangan. Hindi yung patay. Tayong nangangailangan ng proper mourning
period. At pag nagkaroon na tayo ng tamang panahon ng pagluluksa, we will now move forward. Yan tinatawag nating move forward. Hindi tayo pwedeng forever nagmumukmok. Bakit 40 days? Well, siguro nakadikit yan sa 40 days in the desert ng Panginoon, na kung saan He went into the desert for 40 days and fasted. 40 days of mourning is anthropologically enough. Ika nga. Ngayon, yung 1 year na tinatawag nating babang luksa signals for the whole family that life must go on. Pero yung concern ko po dito mga ka-Yurfi, kasi ang sinasabi po isang mourning period. At least my understanding is this is an interpretation of the church, unless it was a commandment by God that I may have missed, no? Na sinabi po talaga doon na may babang luksa na 1 year and then may pasyam and then 40 days. Kasi di ba po sa psychology, meron po tayong tinatawag na stages of grief. Meron yung 5 stages of grief. Kalakip niyan, denial, anger, bargaining, depression, at saka of course acceptance. So sa psychology po, wala naman pong sinasabi na ito pang 9th day dapat ganito, naka-move on ka na, or sa anger phase ka na. Wala naman pong ganun, or 40 days dapat acceptance na. The reality mga ka-Youthi, ang atin pong grief, ang atin pong pagluluksa sa isang particular na tao ay nakadepende po. Meron pong mga tao na napakabilis nilang makamove on. Meron pong iba na taon, dekada, bago pa masabi talaga na naka-move on na sila sa kamatayan ng isang loved one, for example. And like what I mentioned sa mga past po na video reactions natin, in Catholicism po kasi sa Pilipinas, na-combine na rin po kasi natin to sa ating own local flavor, kumbaga. Ang tawag po niyan is, di ba, folk Catholicism, na kung saan ang atin pong mga practices dito, mga tradisyon na quote-unquote religious are not exactly the same with how Europeans do it or Latin Americans do it, mga ka-Youth. So anyway, let's continue. Now, 9 days. Well, dinidikit natin yan sa 9 days novena. It's for us again, moment of intense prayer. Ito din yung party ng communion of saints. Yung mga banal sa lupa, sa langit, at sa purgatorio are united in interceding on behalf of the dead. Pero yung tanong kanina, bawal po bang magsaya? Well, ang kataang sagot dyan hindi naman bawal magsaya. Pero mas mabuti na part ng mourning period na re-recognize natin na we mourn the loss of a loved one. And therefore, it is better for us not to do gaiety, in other words, until the mourning period is over. FAQ. Dapat po ba akong magpagpag? Saan tayo magpapagpag? Sa isang restaurant? 7-Eleven. Kawawa naman yung restaurant na yun. Kung marami, lahat kayo nagpunta doon, di iniwanan yun yung espiritu doon sa restaurant na yun. FAQs. Dapat po bang ginugupit o sinusunog ang rosary pagkatapos ng libing o cremation? Superstitious belief yan. Imagine yung rosary na yan. That is for us Catholics. Binigay yan ni Mama Mary sa atin. It is a prayer for us to connect to God, to the Blessed Virgin Mary. Saan ang galing yan? It's a superstitious belief, thinking that pag suot-suot ng taong namatay yung rosary niya, habang siya'y nakaburol, kailangan putulin kasi may susunod na mamamatay ulit. Teka, kailangan maging factual tayo. Lahat naman tayo papanaw, di ba? The rosary, keep it. Hindi pinuputol yon. So why should it be cut for us Catholic faithful when we die? Dapat po ba akong magpagpag pagkatapos makipaglamay? Ang pagpapagpag na idea sa Liberation Ministry, pagkatapos ng isang exorcism, may tinatawag na cleansing prayer. Ito ay paghingi ng tulong sa Espiritu Santo na linisin yung tao na nag-participate sa isang exorcism para walang didikit sa kanya. So, kailangan hingi ng grasya ng Diyos na ito'y mawala. Ngayon, pag ang gagamitin nating word pagpag, provided that it is a prayer where we are asking the Lord na after natin bumisita sa patay, kung may mga spiritong aali-aligid na hindi dumikit sa atin.
Is it possible to talk to the dead? No naman. Ba't ka makapag-usap sa patay? Can we really communicate to the other side? Talking as a Catholic? No. Never. Pinagbabawal yan. Sa Old Testament, we should never communicate with the dead. Bakit? Because you're never really sure kung yung spirit na kinakausap mo, yung spirit ng iyong mahal sa buhay, o evil spirit. Scriptures really forbid us to talk with the dead. The sin is called spiritism. And any Catholic who talks to the dead, kasi may nakikitang spirito, or nag-Ouija board, spirit of the glass, that is a sin. It's a mortal sin. And therefore, that should be confessed. Can we really communicate to the other side? Medyo yung question na yan, masalimuot, no? When we pray to God, that's the other side. That's the supernatural realm of God. When we pray to the saints, that's also the other side. When we pray for the dead in purgatory, that's also communicating with the other side. But if the intention is to bring them to us through some means, halimbawa, yung spirit of the glass, spirit of the coin, Charlie, that one, dangerous. Spiritually dangerous. Okay, before we continue mga ka-U3, so as mentioned, hindi po ako Katoliko, kaya meron po akong mga curious questions mga ka-U3, which I hope yung mga members po ng Roman Catholic Church at mga former members kung meron man, please also share your experiences. Pero sinasabi po dito ni Father Cabading na dapat ang isang Katoliko ay hindi na makipag-usap pa. Ito po sa mga sinasabing nasa other side, no? But what I found fascinating is when he said that one way of communicating to the dead is, for example, when we do our prayer. So, para ang nagigets ko po is okay lang na mag-pray, no, sa mga yumao na sa purgatorio. I'm guessing ipag-pray sila. Pero parang ang nakikita ko parang one way lang mga ka-U3, ano? They could never, kumbaga, talk back to us, something like that. Or we should not allow. Dahil ang sinasabi po dito ni Father Cabading na maaaring mga ginagamit lang yan ng demonyo, hindi in actual talaga na sila. So, marami po palang mawawalan ng trabaho kung titingnan po natin, ano? Kasi meron pong iba sa ating pong kultura, mga tinatawag na espiritista, mga medium, ay mga psychic. But anyway, isa din po sa mga narinig po natin na sinabi ni Father Cabading yung patungkol nga sa purgatorio. And kumbaga the confluence of different kinds of souls from the heaven, sa atin sa earth, and then sa purgatorio daw po, is that they pray and they intercede together. So it gives me the impression na yung mga tao po pala, no, and well, they're souls now, so sa afterlife or sa purgatorio man. So one of the activities that they can do is pray for us here, yung sa mga living. Can those souls in the purgatory also pray for their own souls, mga ka-U3? Kasi at least my understanding is purgatory is not heaven, it's not hell, di ba po? And one last thing po patungkol po sa rosary nga. I think you're well aware mga ka-U3 na ito pong kultura ng merong mga beads na maliliit. This is not limited lang po sa mga Katoliko. So mga, even sa mga ancient din po na mga religions, ay meron na po ito. Sa South Asia, even in Islam, ay meron din po silang mga beads, no, na tinatouch. And what I learned from Father Cabading naman, the rosary naman was given by Mama Mary, mga ka-U3. So anyway, let's continue here. Ang horror movies yan. Nakipaglamay po ako one time. At nung pauwi na po ako, ang sabi sa akin ng bereaved relative na bawal daw ako magsabi ng thank you and hindi raw niya ako maihatid palabas because it will result to bad omens. How true is that, Father? Mga bastos. Imbitahin ka tapos bawal ka mag-thank you. At di ba pag hindi ka mag-thank you, tawag natin doon bastos. At hindi ka ihahatid. Disrespectful. Ano yan? Superstition. Kalokohan. Sa mga libing na napupuntahan ko, Father, I noticed na may usual practice na inihahakbang ng parents yung mga batang anak nila sa taol bago ilagay sa huling hantungan yung namatay. The reason for that is para hindi raw bisitahin or magpakita yung namatay doon sa mga bata. Is there any Catholic or exorcistic explanation for that typical Filipino practice, Father? Nako, ang sarap idikit ito doon sa unang katanungan. Yung katanungan na humihingi ng sign
para malaman kung yung kanilang mahal sa buhay ay nasa langit na o hindi. Pero pag ililibing, takot. Again, pamahiin, wrong. Walang kinalaman yan sa pananampalatayang Katoliko. Bibisitahin? Dahil may takot tayo, kaya natatakot tayo, kaya yung evil spirits, ginagawa yung kinatatakutan natin. Because we are full of anxiety and we lack faith in God, kaya yung evil spirits pwedeng manghimasok sa ating mga buhay at ginagawa yung kinatatakutan natin. Ang sabi po ng lolo't lola ko, naku, ito na yung mga lolo't lola. At sabi ng mga matatanda, dapat daw tuwing undas ay binibisita namin ang mga puntod ng aming departed loved ones. Ako, alam ko na susunod na dito sentence. Dahil kung hindi, kami naman daw ang bibisitahin ng mga ito. Parang bigla tuloy akong kinabahan doon Father, totoo po ba yun? Yung number one question nga, humihingi ng sign para maalaman kung yung kanilang mahal sa buhay ay nasa langit Okay, nakadikit din yan dito. 3 bagay ang kailangan nating klaro sa isip. Pag ang mga mahal natin sa buhay ay nasa langit, napakasaya nila dahil nakikita nila ang dakilang lumikha, ang Panginoong Diyos. Hindi yan dadalaw sa inyo para takutin kayo. Pangalawa, kung sila'y nasa purgatorio at nangangailangan ng ating mga panalangin, kung sila'y sakasakaling pahintulutong ng may kapal na magparamdam, magpakita sa mga mahal sa buhay, isa lang hinihingi niyan, ipagdasal sila. Hindi sila mananakot, yung mananakot na ganyan. Hindi. At kung sila ay nasa impyerno, hindi sila makakalabas doon. Hindi sila makakahingi ng tulong, hindi sila makapagpapanakot kasi nandun na sila. Hindi na sila makakaalis kung nasaan sila. Kung tayo'y bibisita sa puntod, out of reverence and love, pagtirik ng kandila, ipagdasal sila, makakatulong sa kanila yon. Hindi ka nakapunta ng simenteryo for whatever reason, hindi sila magpapakita sa iyo at bigla kang mumultuhin. Walang ganyan. Kung may magmumulto sa iyo, hindi sila yun sa mga espiritu. Ay, nako. Nabanggit po ng lola't lolo ko. Ito na naman itong lolo't lola na to. FAQ. Na noong araw ay ipinagbabawal ng simbahan ng cremation. Tumpak. Hindi daw yon babasbasan ng pari. Tama. Pero bakit ngayon po ay pwede na? Pwede po ba or bawal ang cremation para sa mga namayapang Katoliko? Very good question. May istorya kasi yan. Yung mga nagpapakremate noong matagal na panahon. Pag nagpapakremate sila, it is to deny the resurrection. Gusto nilang hamakin ang pananampalatayang Kristiyano. It became a symbol of rebellion against the Catholic faith. Ngayon, may mga pagbabago na ng isipan for practicality or for health purposes, hygiene. Pinapayagan na ng simbahan ng cremation provided that the motivation for cremation is not connected with the denial of the resurrection. Pero meron akong gusto idagdag kasi nagiging gawain ng maraming tao na dahil may cremation na, gusto nila yung portion ng labi ng kanilang mahal sa buhay ay itatago nila sa locket at gagawing kwintas, ilalagay sa bracelet, itatago sa bahay para daw yung memory ay laging sariwa. Ang practice na yan, hindi na-approve ng simbahan. Dahil kailangan pag kinremate, i-consider mo din siyang for burial. Meron akong
paano kung yung labi ng iyong itinago mula sa isang tao na wala sa langit, wala sa purgatory, tapos may tinatago ka? Sabi ng mga exorcist, maaring maging daan iyon para ang mga evil spirits ay pumasok sa bahay. Kaya huwag magtatago ng mga labi kung ayaw mong multuhin ang bahay mo. Oh, may pahabol na tanong. Paano daw kung ang pagpanaw ng isang yumao was caused by suicide? Good question. Pwede ba siyang ipa-bless sa simbahan? Pwede ba siyang ilibing sa isang Catholic cemetery? Nung sinaunang panahon, ang sagot dyan ay negative. Pero ngayon, mas klaro sa atin ang issues ng mental health, issues ng depression, issues ng insanity, na pag ang tao ay umabot sa punto na siya'y nagtiwakal, more often than not, meron na siyang mental health issues na malalim, na hindi niya na makayanan. And we would often use the term insanity. Wala na siya sa hustong pag-iisip. And the church, as a loving mother, compassionate mother, would bring her children to the mercy of God and to console the bereaved loved ones by giving that victim of a suicide with a Catholic blessing and a Catholic burial, and trusting them all to the mercy of the Lord. So if we can extend compassion to non-Christians, non-Catholics who have died in our holy masses, di lalo na itong mga kapatid nating namatay dahil wala sila sa katimuang gusto. Sana nasagot ko yung katanungan yan ng maayos at kayo'y naliwanagan. Okay mga ka-UT, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ito po ay ating Undas Special. And kung napapansin niyo po, syempre, ito po ay mula sa perspective ni Father Cabading. Parang naging itanong mo kay Father Cabading. Ba't lingid po sa kaalaman ng lahat? No? May mga naririnig din po kasi ako na si Brother Ellie doon kauna-unahan na merong itanong mo na parang program na kung saan pwede kang magtanong sa radio, sa broadcast, and then instantly there will be an answer. Sa United States po, meron na po yan. Early 1960s pa po ako, hindi po ako nagkakamali. And then si Bible Answer, sa US. So, 1960s pa po ay meron na pong ganitong mga programa po. Hindi po yung Manolo Favis, hindi po yung kina Mr. Soto, at iba pa or kay Brother Ellie. Hindi po yun ang pinakauna. But sa ating bansa, malamang sa malamang ay isa sa mga earliest for sure ng mga broadcast po. Evangelism, mga religious program for sure, domestically. So, ito po ay nakakatuwa. Very well-produced po na video ng UST. Ayan. And yung host nga po, si Father Cabading, and I like his personality, fun, at hindi ganun kaseryoso yung kanilang programa. Pero informative, lalong-lalo na po for sure sa mga Catholic doctrines, yung clarification ng superstitious beliefs natin bilang folk Catholics. And sabi ko kanina, dun po sa idea nga po ng mortal sin, yung spiritism, yung mga nagiging medium, nagiging psychic, that's a mortal sin. And nasabi kasi ni Father Cabading na nahuli natin kanina, yung sinabi niya na ito do po ay dapat na ikumpisal, yung mga mortal sin. So I find that very interesting na under po pala sa category ng pagkukumpisal sa mga pari ay ang kasalanan dapat mortal. Mga grave yan, mga severe talaga na uri po ng kasalanan na pwede mo magawa. And because we're talking about the afterlife, mga ka-UT, I'm very curious din po, sa Catholic doctrines po ba, pag namatay tayo, ano po yung process? So, 40 days and 40 nights, after po ng 40 days, wala na po yung kaluluwa sa mundo. That's my understanding. And we are judged immediately, mga ka-UT. So, kung ikaw ay talagang masama, diretso ka sa impyerno. And then, kung medyo alanganin sa purgatory, kumbaga, nagre-rely sa mercy ng Diyos sa kanyang judgment. And then, kung ikaw po ay mabuti, automatic na sa langit
na po, alive with God po ba mga ka-U3? Ano po ba yung essence ng Catholic burial? Like kung ikaw ay bautisado no, bilang isang Katoliko, ano pong effect nun kapag hindi ka nabigyan ng Catholic burial? And lastly, dahil very timely, yung mga sadly, yung mga nagpakamatay nga po, na very hot issue po ngayon dahil yung anak po ni Kuya Kim, sadly si Emma na atiyansa at age 19 ay kinitilang sariling buhay. So sinasabi dito ni Father Cabading, dati ay hindi talaga binibigyan ng Christian burial or kind of Catholic ceremony or ritual mga ka-U3, pero ngayon daw mas naging open na yung mind po ng ating pong simbahan, which I think is really good because indeed it's not just the devil playing around with your brain. Sa mga tao daw po na depressed, na kulang lang sa prayer, without considering the fact that it is an emotional issue, it's also a psychological issue, and it is also biological or neurological in nature mga ka-youth. Ito po mga ganito pong disorder. And sadly, marami po sa mga reliyon ay dinidiscredit yung fact na meron talagang mali sa workings ng brain dahil sa trauma na nagkaroon ng damage ng functionality na hindi na normal. So I'm happy to hear that from Father Cabading. But anyway mga ka-youth, if you like these kinds of episodes, bitin po ba sa atin po mga Katoliko? Please watch the video over there, playlist over here, and subscribe ka na po. Ayan, marami po tayong mga religious videos. If you don't like this one, marami pa tayong playlist patungkol po sa undas. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!